Isipin mo yun, ilang taong kang undocumented, tapos meron kang magkaanak ka. Yung niya, yung anak niya citizen, kaya lang hindi rin daw ata nakakuha ng ewan ko kung hindi nakakuha ng benefits kasi kasama, parang isasama rin sa deportation nila eh. I work as a ship supervisor by that time, and then because my work permit a ship supervisor, so I just work hard, and then after a year they promoted me to restaurant manager. But there's a problem with the district manager. She's harassing females. Actually, they are scared because they are scared to lose their job. But me and my general manager helped them to speak out. He wants to terminate me and my general manager because we are the one who's telling the HR about his wrongdoings. So I resigned on that time, and then because I find a new employer. I work under the table and with the help of other friends. They are paying $15. I'm supposed to pay $15, but my subcon agent will pay me only $12 per hour. So she will ask you, what do you want to pay, cash or check? Of course, I prefer cash because I don't want, because that time I am scared to accept check. So if you're going to accept cash, then like for example, $960 is your monthly, she will give you only $800. But if she's in a bad mood, sometimes $750. So we really work hard. We just want to work and be part of his community. And I think for our part, we already contribute something before. Yeah, because we came here legally with legal document, but now we don't have legal document. That's why we call us illegal. Yun. Himala, clear ang skies today. Kaya lang sobrang init. Chinek ko kanina yung yung kung hanggang kailan iinit at lalamig na. Hopefully maging medyo mainit pa hanggang October. Kasi pagka talaga mga katapusan ng October, medyo malamig na talaga. Hindi na pwede mag-jogging sa labas kasi hindi na kaya. Siyempre, as usual, susundo tayo sa aking asawa. Nahiya ako sa kasama ko kasi dumating na yung isa naming kasama, si Kira. Nung dumating ako, naka maternity leave. So, ngayon ko lang siya nakakasama. Bale, dalawa na kami ngayong 4:30 ang labas. Yung tatlo, sila 3:30. Nahihiya ako mas nauna pa akong saktong 4:30, umalis na ako Naalala ko, hindi man lang gentleman na ako na yung magsara ng pintuan namin. Kasi magsusundo pa ako sa misis ko kaya nagmamadali na ako. Ang haba na naman ng kwento ko. Pero nakita niyo yung pinanood ko sa inyo, no? Kababayan natin, no? Grabe yung niya, yung dinanas niya na dito sa Canada. Dumating siya. Temporary foreign worker din si ate. Dumating siya dito, ang tagal na, 2010 pa. Siya sa food service siya. Hindi na in-specific kung anong employer, anong company. Sa mga sa McDo, sa Tim Hortons, mga ganyan. Hindi na sinabi. Ang problema, mala siya ng napuntahang employer. May abuse na nangyayari. Matagal daw nangyayari yung abuse, tapos ngayon pagka nagte-threaten daw siya na yung parang magsusumbong, ginugulo yung niya, yung schedule niya, nilalagay siya sa graveyard, ganyan. Kaya parang nag-decide daw sila na, kasi marami raw silang yung inaabuso. Abuse na hindi ko alam kung sexual abuse ba o
Ang ginawa nila, meron daw siyang kasama na nagsumbong. Ngayon, NHR. Ngayon daw, binaliktad sila. Ang nangyari, sila pa yung pinapatanggal. Parang ang ginawang kaso raw sa kanila, nagnanakaw daw sila. Ngayon, sila pa yung natanggal sa trabaho. Gusto niya raw lumipat ng trabaho, kaya lang close work permit daw siya. Nung pag niya nga sa nung lilipat daw siya, hindi raw nag-grant yung yung pag-transfer kasi 'di ba pagka close work permit si ate. Nasa isang ka lang, employer ka lang. Saka LMO pa pala 'yon, LMO. Hindi pa raw LMIA kasi 2020 parang kasabay ni Inags yan. Naalala kung napapanood niyo si Inags, yung sa backstory ni Inags, kinikwento niya 'yon. Na yung time nga na 'yon naghihigpit din daw sa pagbibigay ng LMO. So yun, balik tayo kay ate na-refuse daw yung niya, yung kanyang pag-transfer ng employer. Nangyari, doon na siya nagsimulang maging illegal. Siya, yung parang ang naging cash job yung trabaho niya ngayon. Patago-tago. Meron naman daw tumanggap siya kanya. Okay lang daw nung una. Mabait. Cash job pinapapili raw siya kung cash o check. Cash yung gusto niya. Ngayon, ang malupit nun, syempre, hindi kayo documented. Undocumented nga kayo, no? Pagka, masamang, yung mainit ang ulo ng boss niya, binababaan. Una raw, ang pasahod sa kanila, $15 per hour. $15 per hour. Tapos, nagiging, 12 na lang. 12. Tapos, minsan nga raw, sa sobrang baba raw, ang tinatanggap daw nila na sahod sa isang buwan, $700 lang. Isipin niyo yung $700. Sa isang buwan, saan pupunta yun? So, yun yung naging problema niya. Tapos, hindi raw sila pwedeng yung kunyari, masugatan or aksidente kasi wala nga raw silang healthcare. Kasi nga, undocumented Meron daw silang yung humanitary, hindi naman daw, nadi-deny din naman daw. Tapos nagkaanak pa siya dito. Tapos ang masakit pa nun, yung naging anak niya merong health issue. So isipin mo yung patago-tago ka na, nagkaanak ka pa, tapos may health issue pa yung anak mo. Wow. Pero mga ilang years lang ang nakalipas. Na nga siya, may date na siya for deportation, 2022. Kaya lang na-delay nga dahil nga sa parang meron siyang ina-appeal na yung sa humanitary marami raw nagsusuporta sa kanya para lang ma-PR siya. Nakuha niya rin daw yung permanent residency niya. Kaya lang grabe yung pinagdaanan niya, di ba? Isipin mo yun, ilang taong kang undocumented, tapos meron kang magkaanak ka. Yung yung anak niya citizen, kaya lang hindi rin daw ata nakakuha ng ewan ko kung hindi nakakuha ng benefits kasi parang isasama rin sa deportation nila 2023 yata na naging permanent resident siya. Luma na tong istorya na to, pero syempre parang kakaibang istorya kasi sobrang haba ng ng battle niya sa Canada. 'Di ba nga nung yung pinanood ko sa inyo, mangiyak-ngiyak siya, ganyan. Parang nababaliw na nga si ate, sabi niya. Yung sa sa interview niya na yun. Kawawa rin talaga. Pero at least naging permanent resident siya. Madalas kasi yung mga nakikita natin sa sa social media, yung kunyari mga nandito sa Canada, akala mo akala mo lahat parang yung successful kasi syempre nakikita nyo lang sa Facebook yung mga yung mga successful stories Saka yung mga kakilala nyo, syempre, pinopost lang yung mga magagandang nangyari sa kanila dito sa Canada. Pero, sa other side ng story, mayroong mga ganyan katulad ni ate na nag-i-struggle. Actually, hindi naman hindi naman nag-iisang istorya yung ganyan, nung katulad ng kay ate. Maraming ganyan na hirap na hirap sa sa Canada. Hindi lang sa Canada, sa ibang bansa. Hindi lahat nabibigyan ng magandang istorya. Yun lang, kinuwento ko lang sa inyo. Sasabihin niyo naman, nagmamarites na naman ako Pero na nga yata ha? Like, share, subscribe mga ganap. Yan, sinapaalam.